Magandang araw mga kapugo. Narito po ulit ako para magbigay ng kaunting kaalaman para sa pagnenegosyo ng puguan. At magpapasalamat na rin po ako sa 1,000 subscribers na binigay nyo sa akin. Kaya ngayon pa lang maraming salamat po. Narito ako ngayon para magluto ng ginataang pugo na yung ating mga kal ay labis-labis, kaya pwede natin lutuin ito para makain naman natin, matikman natin ang ating mga pugo. Ayan, habang hinihintay natin uminit yung kawali, hihiwain na natin ang sibuyas, bawang at luya.
Ngayon, mainit na yung ating kawali. Lalagyan natin ng mantika. Ihulog na na. Ngayon, ihulog na natin ang mga pugo. Natin ang purong gata. Dahil napalambot ko na yung mga pugo, hintayin na natin ng 30 minutes hanggang sa kumulo ang mga gata at luto na ito. Iyan natin ng asin at paminta. Siyempre, hindi mawawala yung sili. Ilalagay na natin ang seed. Malapit na siyang maluto. Ito mga kapugo, paluto na po ang ating ginataang pugo. Ito mga kapugo, paluto na po siya. Luto na po ito, atin na pong hanguin at ilagay natin sa ating lamesa. Ito na nga mga kapugo, luto na po yung ating ginataang pugo. Tikman na natin kung gano'ng kasarap ang ginataang pugo. Unahin natin to. Malambot. Saka malinamnam ang laman ng pugo. Mataas ang protina at masustansya.
Yung iba natatakot kumain ng pugo dahil sabi nila mataas daw ang kolesterol. Siguro pagka sobrang dami mo na nakain, tsaka kinain mo lahat yung balat niyan, baka doon nga mas mataas ang kolesterol nun. Maaaring nga ma-stroke. So dapat hinay-hinay lang, kain lang ng tama, at huwag pagkakasobrahan. Sinasabi ng iba na ang pugo daw ay lasang manok. Hindi po. Lasa po siyang pugo talaga. Tikman naman natin yung kanyang hita. Ang hang. Napakalambot ng pugo. Pero ang ibang pugo kapag napaitlog na natin ng 8 hanggang 10 buwan, kailangan natin palambutin na pakuluan para lumambot dahil ito po ay matigas na talaga, makunat na po siya. Ngayon naman, dumako po tayo sa mga nagtatanong sa akin na gusto mag-umpisa ng pagpupugo. Nagme-message sila sa akin na bakit daw kapag magtatanong sila sa mga page, sa mga group na gusto nila mag-umpisa ng pagpupugo, ang sinasagot daw po sa kanila ay huwag ka na magpugo, pandemic ngayon, malulugi ka lang. Posibleng malugi ka, posibleng kumita ka. Lugi ka na kapag naniwala ka sa iba na malulugi ka. Kasi hindi mo na umpisan yung gusto mo eh. Gusto mo magpugo, napigilan ka niya dahil sa sinabi niya. Hindi dapat ganon. Dapat subukan mo muna. Pag hindi mo sinubukan, paano mo malalaman? Di ba? Kaya, huwag ka maniniwala masyado sa iba. Sundin mo ang gusto mo. Sundin mo ang sarili mo. Yung isa pang tanong, pwede daw po bang mag-alaga sa Baguio City? Kasi sa Baguio nga napakalamig. Pwede po. Pwede po mag-alaga sa Baguio. Dahil, ang pugo naman po kahit po dito sa Batangas, lagi po tayong dinadaanan ng bagyo. January, February malamig. Nangingitlog pa rin naman po sila eh. Basta tama yung temperatura niya sa kulungan. Tamang temperatura sa ating housing, tamang pagkain, tamang tubig, mangitlog po yan. Kaya kung sa Baguio mo napili dahil taga doon ka, siguraduhin mo lang na ang temperatura ng puguan mo, nakokontrol mo. Hindi magbabago. Kung malamig, edi malamig. Pag mainit, mainit ka na. Imposibleng mainit doon, di ba? Mas maganda na kung i-maintain mo na lang yung lamig ng puguan mo. Huwag na lang paabutin ng sobrang lamig kasi magkakaproblema talaga yung puguan mo. So, ito pa yung isang tanong nila sa akin. Alin po ba ang magandang alagaan? Yung ako po ba ay magpapaitlog o magpipisa ako ng mga sisiw na ibebenta ko para dun sa mga nag-aalaga ng RTL? O yung RTL na o yung sisiw na bibiling ko tapos papalaking ko ng 25 days. Una po, kung plano mo kung beginner ka, tapos gusto mo yung magpipisa ka ng itlog, imposible yun eh. Baguhan ka, wala tayong kaalaman sa paano ba magpisa ng mga fertile egg. Napakalaking puhunan po noon. Kaya po kukunti po talaga ang nagpipisa ng mga itlog para ibenta. Para ibenta naman day old. Sa ating baguhan na kagaya natin, hindi po natin kaya magpisa na napakaraming itlog. Mas safe po tayo sa pagpapaitlog. Tayo mga beginner, mga backyard farmer. Saka natin pangarapin yung
magpisa ng itlog kasi kakalahati ng puhunan sa incubator. Sa housing yan, iba po ang housing ng mga inahing itlog na nangingitlog ng may similya. Iba po ang kulungan yan. May kapartner po yan lalaki, kaya mahirapan talaga tayo mga beginner. Ngayon naman, kung ang plano mo ay bumili ng 1 day old tapos papalakihin mo siya na hanggang 25 days old para benta sa iba, siguraduhin mo na may customer ka. Dahil napakarami mong aalagaan. Hindi ka pwedeng mag-alaga lang ng 1,000 para ibenta. Hindi ka kikita ron. Kikita ka kung mga 30 to 40,000 yung alaga mong 1 day old, tapos papalaki mo sa 25 days para ibenta sa mga racer. Kaya isipin mo muna yung gagawin mo puguan. May punto sila na mahirap mag-alaga ng pugo ngayon, lalo ng pandemic. Kasi unang-una walang estudyante. Ang magkukwek-kwek limitado. Ang mga lumian minsan hanggang alas 5 lang. Kaya limited yung ating customer ngayon. Yung palengke, pag nakakita naman niya ng ibang mas mura, siyempre may mga kinukuhanan sila na mas mura talaga. Kung mag-aalaga ka ng wala kang sariling customer, mahirapan ka. Pero hindi ibig sabihin nun na ayaw ka na. Mag-umpisa ka ng konti muna. Konti. Magpapaitlog ka ng mga pugo. Huwag mo munang intindihin yung gusto mong magpisa ng mga sisi, gusto mong magpisa ng mga itlog para ibenta. Gusto mong mag-alaga ng 1 day old hanggang 25 days para benta. Huwag mo nating isipin yung mga backyard farmer. Mag-umpisa tayo sa pagpapaitlog ng pugo. Kasi unti-unti malalaman natin kung paano ba ang diskarte dito. Malay natin, magamayan natin, di ka? Kaya hanggang doon muna tayo. Ito pa po yung isang tanong sa akin. Maganda po ba ang may kasosyo? Yung mga kaibigan ko po, gustong-gusto po namin magtayo ng puguan. Maganda yun. Dahil kaunti lang yung kaibigan na gusto kang isama sa pagnenegosyo. Hindi lahat ng kaibigan natin gusto tayong iangat. Kaunti lang po yan. Kaya maganda yon. Sabay-sabay tayong aangat. Sabay-sabay tayong malulugi kung malulugi. Walang problema, basta sama-sama tayo. Ang disadvantage naman ng ganun, nang magkakaibigan kayo, paano nga pag nalugi? Siyempre, minsan baka magkagalit pa tayo, magkagalit-galit pa kayo, masisira yung pagkakaibigan nyo. Pero walang problema kung gusto nyong mag-umpisa ang magkakaibigan. Ang maganda kasing kasosyo, yung hindi mo kaibigan, kakilala mo lang para hindi mo alam ang ugali ng isa't isa. Bawa, yung kaibigan mo, alam mo ugali, tamad siya. Eh paano pagdating ng araw ng linisan? Sino maglilinis? Kung siya ang nakatoka, magkakalamangan kayo. Kaya, pero bahala, kayo na, diskarte nyo na yan. Yung sa mga gusto mag-umpisa ng pagpupugo ng magkakabarkada. Magpapasalamat nga pala po ako sa lahat ng nag-subscribe sa akin. At naka 1,000 na po ako. Nakakataba po ng puso dahil hindi ko na po akalain na dadami yung subscribers ko. Napakarami na po magpupugo na nagbablog. Kaya magpapasalamat po ako. Masaya po ako dahil po sa inyo yun. Kaya maraming salamat po. Ako po, aaminin ko, nag-umpisa po ako ng pagpupugo, puro po utang. Nakilala ko si Mang Pugo, na Tagalipa. Siyempre, wala akong puhunan, pero may idea na ako noon. Mabait naman si Mang Pugo, binigyan niya ako ng 3 months to pay para bayaran yung mga pugo. Kaya masaya ako, nakapag-umpisa ako. Unti-unti ko pong inaral, nagtatanong-tanong ako, nanonood ako ng video.
ng mga magpupugo. So, hanggang sa nagamayan ko na. Pero hindi pa po malaki yung puguan ko. Kaya nagpapasalamat ako kay Mang Pugo. Magpapasalamat na po ako sa inyong lahat. Unahin natin si Mang Pugo ng Lipa City. Si RHI Laboratory. Nagpapautang sa akin ng vitamins. Napakabait po niyan. Team Chong TV sa pagtulong sa akin. Sa pagsashoutout sa akin, salamat Team Chong TV. Manoy Mukbang, mga bago kong kaibigan. Ichikawa TV. Hindi pa nga ba? Kalimutan ko yung listahan ko po eh. Food. Delicious drink. Food and Drinks Travel Vlog. Kay Kabayan Rans TV, salamat. Salamat po sa lahat at taga San Andres na nag-subscribe sa akin. Sa mga taga Batangas, mga classmate ko sa Lyceum of Batangas, classmate ko sa Lipa City Colleges, at mga classmate ko po sa Culayon ng Lungsod ng Lipa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hayaan niyo po at marami po akong video na gagawin para sa inyo lahat para magkaroon po tayo ng konting kaalaman sa pagninegosyo ng pagpupugo. Kaya maraming salamat po. Sa hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Sa susunod na lang pong video, promise ko yan.